Right? So, again, pakilala po ako sa inyo. My name is Brian Bibe. Ayan. So, sa lahat na nakakakilala sa akin, alam ko naman, maraming nakakakilala, pero marami pa rin hindi na nakakakilala sa atin dito. So, my name is Brian Bibe, former promodizer. So, yes, narinig nyo po, dati po akong promodizer. And I am proud to say na isa po ako sa mga nabago yung buhay dito sa community na meron tayo. Especially dito sa Project High community. Alright? So, naging Millionaires Club po tayo. Kumita na tayo ng milyon. Okay, Elite Global Ambassador, Easy Top Earner, Multi-Travel Qualifiers, and Car Achievers. Medyo na madami-dami na rin tayong nabiling sasakyan. And of course, Sports Car Achievers po tayo. And ako po yung founder ng Empire Alliance. Okay? So, ayan po yung background natin. So, ngayon, ano ba yung training natin? Ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? So, welcome sa ating NDO. Yan. So, pakitype nga po dyan, NDO. Yan. So, ang meaning po niyan, no, sa mga first-timers natin dito, ang meaning po niyan is new distributor orientation. Alright? So, hello sa lahat ng mga bago natin, especially kung kaka-start mo pa lang, baka day one old ka pa lang, or week old ka pa lang, month old ka pa lang, or even 6 months or 1 year, or kahit matagal ka na, no? So, I know itong NDO training kasi na to, ito yung, kumbaga, tatak Alliance in Motion Global. Alam mo, pag batak ka sa ganitong training, talagang matindi ka. Kumbaga matatawag natin na warriors ka. Okay? Sa company natin. Pag itong training na to, talagang inuulit-ulit mo. Kasi hindi po siya nakakasawa. Even ako po. Sa totoo lang. Okay? Hindi, iwan ko ba? Kumbaga parang na-memorize mo na lahat-lahat. Pero pag uma-attend ka, lalo na pag si Sir Arnold yung speaker, tumatawa pa rin naman tayo, di ba? Parang naririnig mo na ng paulit-ulit, pero ganun pa rin siya ka-excited na attendant. Kaya again, sa lahat na nandito, welcome no sa ating napakagandang training. So, now, we have 817 counting. So, tanong ko, no, isa po sa mga reason or one of the reason why we are here sa ganitong opportunity, sa ganitong community natin, okay, it's because of our dreams. Tama po ba? Nandito tayo sa community na meron tayo ngayon. Nandito tayo sa Alliance Group of Companies. Nandito tayo sa Project High. Okay? Dahil po sa pangarap natin. Tama po ba ako o tama? Okay? Nandito po tayong lahat. Kaya po tayong magkakasama ngayon. Dahil po sa pangarap. Okay? Simulan natin sa pangarap. Okay? Kaya ka nandito ngayon, gusto mong matuto, gusto mong ma-develop, gusto mong malaman yung mga skills, gusto mong malaman kung paano gagawin yung business. Okay? Dahil po yan sa pangarap na nakita natin dito, okay, sa Project High or sa community natin. Tama po ba ako? Okay? So, ang pinaka-main reason why nandito ka is because of our dreams. So, pag-usapan natin yung mga pangarap natin. Siyempre, nabuhay yung pangarap mo, sinare sa yung opportunity na to, nakita mo na pwede palang matupad yung mga pangarap mo dito. Kasi po guys, in my case, nung nag-start po ako dito, no, ganon din po ako. Never kong na-imagine before, okay, na kaya pala ng mga ordinaryong tao na makuha or matupad yung mga pangarap. I know, napakadami ditong mga, mga katulad ko na ordinaryong tao lang din. Okay? Meron po ba dito mga promodizer din, saka sales lady, ayan, yung mga kasamahan natin. I know, marami dito, mga ordinaryong tao, construction worker, mga, kumbaga nandun lang sa, sabi nga, nasa baba lang ng laylayan. Okay? Ng community, yung mga ordinaryong empleyado. I know marami dito. Guys, sobrang grateful ako kasi nung nakita ko tong opportunity na to, nabigyan tayo ng chance, 'di ba, na mangarap, pwede pa palang yumaman yung isang ordinaryong tao katulad natin. Okay? And of course, syempre, yung mga professional, yung mga may posisyon, matataas po yung narating sa buhay, okay, may mga degree. 'Di ba? Dito walang pinipili, welcome lahat. That's why nandito po tayong lahat, no? Magkakasama tayo dito. We have the same energy.
Yung excitement natin pag nagkikita-kita para parehas. Okay? Now, nandito po tayo sa mga pangarap natin, okay, na gusto nating marating. So ano ba yung mga pangarap natin, guys? Ito, these are the basic dreams na i-discuss ko sa inyo para lang, kumbaga makita natin yung ano yung purpose natin. Bakit ba tayo namuhunan? Bakit ba tayo naglabas ng BIP? Bakit ba tayo nag 31 accounts? 'Di ba? May iba pa nga diyan, naka 60 accounts pa, 'di ba? Galit sa pagyaman. Sino ba dito yung mga naka 60 accounts? Meron ba? Meron ba ditong galit sa pagyaman o sawa na sa kahirapan? Okay? So guys, again, isa sa mga pangarap natin, kotse. Yan. So sige, pag-usapan muna natin yung sasakyan. Okay? I know, alam nyo na to. Ano po ba yung pangarap mong sasakyan? So pag-usapan muna natin yung pangarap. Sa lahat na nandito ngayon, ayan, 900 na po tayo. Sa lahat na nandito ngayon, ano yung pangarap mong sasakyan? Okay? Ano yung pangarap mong bahay? Ano yung pangarap mong travels? Ano yung pangarap mong savings? Anong charity yung gusto mo? So bakit ko siya dinidiscuss sa inyo? Kasi gusto ko, guys, okay, sa lahat na nandito ngayon, gusto ko ma-clear out sa'yo ano ba yung purpose mo doing this business. Kasi marami sa atin dito, baka mamaya ikaw yung tipong nag-avail ng package, nag-join dito kasi maganda yung nag-invite sa'yo, baka na-attract ka lang sa kanya, di ba? So, marami naman dito baka nag-join ka kasi pinagbigyan mo lang yung tao nag-invite sa'yo. Okay? Di ba? So, we have different purpose or reason bakit tayo nandito ngayon. Bakit tayo magkakasama? Bakit mo to ginagawa yung business? Alright? So, for me guys, one of the reason is gusto natin makuha yung pangarap natin sa buhay. Anyway guys, medyo didiretsuhin ko yung, kumbaga, sorry ngayon pa lang. Sorry po kung may mga mababanggit ako or baka mabasaktan ko kayo sa training na to, may mga matatamaan. So ngayon pa lang humingi na po ako ng paumanhin sa inyo. So this is part of the training para ma-realize natin. Okay? So again, gusto ko maintindihan mo bakit ka nandito sa business na pinasok mo. Kasi guys, unang-una, kung nandito ka na napilitan ka lang, nandito ka na push ka lang, pinagbigyan mo lang yung taong nag-invite sa'yo, definitely darating ang time, okay, baka mag-quit ka lang. Kasi bakit? Wala sa puso mo, hindi talaga yung purpose mo ng pag-start mo dito, hindi talaga yung pangarap yung gusto mo. Baka ang pangarap mo yung taong nag-invite sa'yo. Di ba? May ganun eh. Kaya guys, again, gusto ko maintindihan nyo, nandito tayo. Ngayon, kotse, bahay, travel, savings. Anong kotse ba pangarap mo? Anong sasakyan ba yung gusto mo para sa mahal mo sa buhay? Ginagawa mo ba to? Pangarap mo ba to? Para sa sarili mo lang? O pangarap mo to para sa pamilya mo? So for me guys, yung pinaka-tip ko sa inyo, know your purpose. Kasi baka mamaya, you are doing this for personal purposes lang. Baka ginagawa mo to parang para sa sarili mo lang. 'Di ba? The best purpose, the best reason for me kung bakit ka nandito ngayon at dapat maintindihan mo to, okay? Sana gawin mo to para sa pamilya mo, para sa mga mahal mo sa buhay at the same time, para makatulong sa ibang tao. Okay po ba yon? Okay, para ngayon pa lang po, alam nyo na yung direction mo. Alam mo na kaagad yung purpose mo, bakit mo to ginagawa. Kasi believe me, pag hindi mo alam yung purpose mo, bakit mo ginagawa yung business na to, definitely guys, 100%, okay, maiiba yung direction mo dito. But as early as now, kung bago ka pa lang, alam mo na yung reason mo, bakit ka nandito ngayon. I do believe, okay, kahit anong rejection, kahit anong maranasan mo dito, okay, kahit anong pagdaanan mo, kahit anong process ang pagdadaanan mo rito, you will never ever quit. Kasi pangarap mo at pangarap ng pamilya mo yung nilalaban mo dito. Is that clear? Maliwanag po ba tayo doon? Okay? Para at least guys, ito yung magsiserve as your fuel. Okay? Bakit mo gagawin tong opportunity na to? Kasi as you go on this opportunity guys, hindi po ito smooth, 'di ba? Hindi po ito parang, kumbaga, hindi po ito, ano bang tawag niyan? Ano ba yung term?
Hindi po ito, kumbaga ups and down po yung mangyayari dito sa journey mo bago ka makarating doon sa success na gusto mo. So I want you to understand, okay? Ang nilalaban mo dito, pangarap. At kumbaga sinasabi natin, okay, na yung pangarap na yan, 100% pwede mo siyang makuha as long as you are willing. 'Di ba? Willing ka na gawin lahat para sa pangarap mo na yan. Take note guys ha, first time natin tong marinig. Kasi ako even during those time, na nag-i-start po ako dito, ang sarap pakinggan na magkakakotse ka, magkakabahay ka, travels ka, savings ka, di ba? Kaya nga baliw tayo eh. Naku ano, kumbaga pag uwi mo after ng presentation, hindi ka makatulog, para kang naka-drugs. Sorry po sa terms. Para kang high. Kasi bakit? Grabe no, yung narinig ko doon, magkakakotse daw ako, magkakabahay daw ako. So parang grabe yung in-inject sa'yo. 'Di ba? So much energy and excitement yung na-feel natin. And tandaan mo guys, hindi po lahat okay nabibigyan ng ganitong opportunity. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na mangarap, 'di ba? Kasi ako nga po personal experience. Amazed na amazed ako nung sinabi sa akin doon sa seminar na alam mo ikaw, magkakakotse ka, magkakabahay ka. So parang grabe yung naging ano ko, naging feeling ko doon. Tama ba? And that's the power of this training. Na gusto ko maintindihan nyo na yung nilalaban mo, yung ginawa mo, yung purpose mo dito is hindi basta-basta. 'Di ba? Ibang buhay po yung mangyayari sa'yo dito. Kaya ngayon pa lang, sabihin mo sa sarili mo, okay? Ngayon pa lang itatak mo sa sarili mo, one day, okay? One day, lahat ng pangarap yan na nasa harapan ko ngayon, pwede mo i-screenshot yan, mangyayari sa'yo yan. Are you excited for that? Okay? Are you excited na makuha yung mga pangarap na nasa harapan mo na yan? 'Di ba? Ayan, thank you so much po sa lahat ng mga nagko-comment ha. Comment lang po kayo ng comment. I-comment mo diyan. Okay, kung ano yung buhay na gusto mo. Kasi by commenting, by declaring, ina-affirm, ina-attract mo na ngayon pa lang kung ano yung buhay na gusto mo. All right? So again, pangarap yung dahilan bakit tayo nandito. So yan po yung ilalaban natin hanggang dulo. So again, simula pa lang po tayo. Ngayon, bakit one of the reason, ito po yung pinakamatindi. Okay? Ito yung pinakamatindi. Baliw ka na, gusto mo maging successful. But, again, one of the reason bakit hindi natin nakukuha or hindi natin tinatamaan yung pangarap na gusto natin. Okay? So again guys, yung tinatawag natin na doubt. Yan. In Tagalog, ano ba yan sa Tagalog? Duda. Tama ba ako? Duda. Yan ang pumapatay sa pangarap na nakita mo kanina. Okay? Excited ka na sana, 'di ba? Baliw ka na sana. Kaya lang, 'di ba, may mga nai-encounter ka sa labas na mga alam mo na, 'di ba? Yung mga nai-encounter mo na hindi maganda, may mga sinasabing hindi maganda about sa business. That's why nagkakaroon ka pa unti-unti ng duda. Una, baliw ka, tama? And right now, napipil mo, once na ginagawa mo na yung business, nagkakaroon ka na ng doubt. Okay? And sabi nga, 1% doubt will kill your dreams 100%. Imagine mo 1% lang. 'Di ba? So ibig sabihin, hangga't may duda ka napipil dyan sa katawan mo na kahit 1%, okay, possible na hindi mo pa rin makuha yung pangarap mo. Okay? Yung duda po, kasi bakit? Yan yung magpapabagal, yan yung magpapatagal, yan po yung magpapahirap sa'yo. So right now, ngayon pa lang, I want you to understand, walang yumaman dito na may duda sa pagyaman. Okay? 'Di ba? Wala pong yumaman. Kailangan 100% naniniwala ka na yayaman ka dito. Dapat walang duda, all out. Kaya po ako nung ginagawa ko yung business part-time, every day, pumunta ako ng office to attend trainings. Para yung mga duda na sinasabi ng mga nai-encounter ko, mga taong in-invite ko na nagsasabi na hindi maganda yan, scam yan, lokohan yan, okay,
Pag uma-attend ako ng training, nawawala siya, naiiris siya. Tama ba? Kasi everyday natin to ginagawa. Kaya nga, kailangan bumabalik-balik kayo sa office at kailangan lagi tayong uma-attend ng mga ganitong special training. And we are so blessed. Kasi bakit? Project High itself, okay, nagkakaroon ng mga ganitong training. Okay, hindi lang po siya twice a week, hindi po siya thrice a week, but daily. 'Di ba? Daily na yung training natin dito sa project. Okay lang ba palakpakan naman natin yung Project High? 'Di ba? Para ma-appreciate naman yung effort na ginagawa. Hindi po madali yung ganito. Hindi po madali magkaroon ng ganitong event. And later on, meron naman po tayong Meet Your Future. Halos po nagsa-simultaneous yung event natin. And I know, right now, ongoing din yung LCOP presentation sa office natin at naka-live din yan sa Facebook. Can you imagine? 'Di ba? So guys, again, ang kailangan mo lang dito, 100% makonvince mo yung sarili mo. You have to believe in yourself, tanggalin mo yung duda na nararamdaman mo. So matatanggal mo lang yan once na ma-incline mo talaga yung sarili mo. Sabi nga, kailangan everyday nananalaytay sa'yo yung negosyo na ginagawa mo dito. Okay ba yun guys? Matatanggal yan paunti-unti. Kasi ang tao naman nare-reprogram. Okay? Pag uma-attend ka lagi, nagpa-participate ka, sumasama ka sa community, nagmi-meeting ka, believe me, unti-unti. Hanggang sa dumating yung time, okay, 100% wala na yung duda. Kahit anong sabihin nila, mawawala na yan. Wala nang effect sa'yo yan. Okay, so ngayon, okay, ito yung mga reason, no, na kung bakit nagkakaroon tayo ng duda. Yung feeling of uncertainty. Tama ba? Lack of conviction. Ibig sabihin, wala ka. Kumbaga yung determination mo. Nawawala yung determination mo na gawin yung business. Okay? Kaya nagkakaroon ka ng duda. Okay? Ano pa? Yung fear. 'Di ba? Nakakaramdam ka ng takot. 'Di ba? Kasi bakit? Marami kang iniisip, baka ganito, baka mamaya pag in-invite ko yung kaibigan ko, pagtawanan ako. 'Di ba? Ang dami mong mga fear na iniisip. 'Di ba? Ano yung mga fear na 'yan? Okay? Ang ibig sabihin po ng fear, no? False expectation appearing to be real. Ayan. So ibig sabihin, nasa utak mo lang. Okay? Nasa iniisip mo lang. Pero ang totoo niyan, ikaw ang may control niyan. Ikaw lang ang may dala niyan. Okay? Yan po yung ibig sabihin. Kaya nga, by attending training, mababago mo yung belief mo, mababago mo yung paniniwala mo dito, okay, hanggang sa 100% nagkakaroon ka na ng, ano, nagiging confident ka na sa sarili mo na gawin yung business. Okay? Nagkakaroon ka na ng belief sa sarili mo. Okay? Ano pa? Fear of rejection. Isa yan sa mga reason bakit marami ding nag-stop. Okay? Bakit maraming pangarap ang nawala. Okay? Fear of rejection. Kasi bakit? Sino-sino yung mga nagre-reject sa atin dito? Number one dyan, classmate. Kung estudyante ka, no? Sa mga estudyante po dyan, no? Inaasar ka ng classmate mo. Uy, sumali ka dyan. Di mo naman kaya yan. Di ba? Isa yan sa mga reason. Ano pa? Office mate, yung mga katrabaho. Ako guys, especially, na-experience ko yan. Yung papasok ako sa trabaho ko, okay? Dati, close kami pag kumakain. Sabay-sabay kami nagbe-break time. Okay? Nag-share ng ulam, nag-share ng food. Okay? Pag break time, kwentuhan, sama-sama. Pero alam mo, nung nag-join ako sa ganitong business, wala na pong gustong sumabay sa akin. Kasi lahat ini-invite, lahat nire-recruit ko. Okay? So, hindi lahat gusto yung ginagawa natin. Tama ba? So ngayon guys, isa yan sa mga reason bakit nawawalan tayo ng confidence sa sarili natin. It's because nare-reject ka. Guys, ang rejection po is part of our business. 'Di ba? Magtaka ka kung hindi ka nare-reject, ibig sabihin hindi ka nagsi-share ng opportunity. Kaya sa lahat na nandito ngayon kung nare-reject ka, ibig sabihin hinahataw mo yung business. So huwag kang matakot, guys. Dalawa lang naman yan lagi. 'Di ba? Imagine mo po, ito sobrang bilib ako sa mga ganitong tao. Yung mga nagbebenta sa labas,
Yung mga nagbebenta ng utap, nagbebenta kung ano-ano na lang binibenta, yung ballpen na may kalendaryo. Grabe sila mang approach. 'Di ba? Sabi ko kung ito matuturuan lang to maging networker, ang kakapal na mukha, ang bilis nito magpalaki ng group, 'di ba? So alam mo pag ganun ang mindset mo, wala kang iniisip na fear, hindi mo iniisip kung i-reject ka or what. Basta ang goal mo makabenta ka, 'di ba? So guys, ako naranasan ko 'yan. 'Di ba? Ngayon, hangga't hindi mo kasi ginagawa 'yan, hindi mawawala yung fear na nafi-feel mo. Okay? Kailangan harapin mo, okay? Yung fear mo ng mas sabi mo na u-overcome mo siya paunti-unti. Parang fear of heights, 'di ba? Sino dito yung may mga takot sa heights? Marami, may mga kilala ko may mga takot sa heights, no? Ayaw nila yung mga matataas, lalo na nung pag nagta-travel kami sa Hong Kong, may mga rides, 'di ba? Sa Disneyland, sa Ocean Park, puro rides 'yan. Okay? First time ko po, syempre kakabahan ka. Pero alam mo, pag inulit-ulit mo, sa una lang naman nakakakaba, nakakatakot. Pero pag inulit-ulit mo siya, nag-i-enjoy ka na. So ganito lang din po sa business natin. So huwag kang matakot. Okay? Ano pa? Sino pa? Yung neighborhood, kapitbahay, baka hanggang ngayon hindi mo pa na-invite kasi takot kang ma-reject. Kasi baka iniisip natin, baka pagtawanan ka, baka i-reject ka. Guys, ulitin ko ha, nasa utak mo lang yan. Okay? Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Hanggat hindi mo ginagawa, hindi mo malalaman kung tama yung iniisip mo hindi. Okay? Ano pa? Sino pa? Friends. Ayan, napakadami nating kaibigan, no? Na baka hanggang ngayon hindi mo pa ini-invite kasi yun nga, yung napipil mo, takot ka. Okay? Ano pa? Ayan, relatives. Dami pa yan. Family. Yan yung pinaka number one, no? Bakit ganon? Nung pagka-join mo, baliw na baliw ka nung kwento mo sa pamilya mo, lahat sila negative. 'Di ba? So yan po yung mga pwedeng, okay, iniisip natin na baka hindi tayo suportahan. So takot kang ma-reject. Guys, eto na. Lahat yan, okay, naranasan ko po. Okay? Pero ang pinakasikreto lang pala dito is harapin mo. Harapin mo lang ng harapin, huwag mong pakinggan pag negative, pasok dito, labas dito. Okay? Ang i-absorb mo lang, kukunin mo lang yung mga taong willing makinig at sumabay sa'yo. Okay? Part po ng negosyo natin yung rejection. Tandaan nyo guys, hindi lahat ng pinara mo na sasakyan tumigil sa'yo. Okay? Tumanggi rin. Pero hindi ka naman naglupasay. Loko taxi na yun. Hindi ako kinuha, hindi ako pinasakay. Hindi naman tayo ganun mag-react, 'di ba? So isipin mo lang. Okay? Ito yung magpapatibay sa iyo. The more na marami kang rejection, kasi meron nga akong downline, nag-message sa akin, upline, ganda sana ng business, kaya lang hindi ko kaya yung rejection, yung mga nare-receive niya na mga rejection, especially sa family. So guys, ngayon sinasabi ko na po sa inyo, once na ginawa mo tong business na to, ang pinakaunang magre-reject or mostly, hindi naman lahat, is family. Kasi even po ako, family ko din po, especially yung mother ko, siya po yung unang nag-disagree sa pinasok kong opportunity. Pero hindi ako nakinig. Matigas ulo ko. Hindi po. Kumbaga ako kasi nakita ko kasi yung pangarap na posibleng mangyari sa akin dito. So ano yung pinaka-point ko? Huwag mong tignan, okay? Yung mga ganyan. Tignan mo yung pangarap na nakita mo dito. Okay? Makinig ka sa mentor mo, makinig ka sa upline mo. Normal lang po na nare-reject ka. Ulitin ko, pag hindi mo to nai-encounter, in short, hindi mo ginagawa yung business. The more na marami kang nai-encounter ng rejection, the more na hinaharap mo yan, tandaan mo, the more na gumagaling ka, the more na nagiging strong ka, the more na lumulupit ka dito. Okay? At walang yumaman dito na hindi malupit. Okay? At yung rejection, yan ang magpapatibay sa'yo. So, embrace mo yan. Okay? Parang dumating nga ako sa point na hinahanap ko na yung rejection. Kasi habang gumagaling ka, natutwist mo na sila. Yung negative, natutwist mo na eh. Tama?
So yun guys, so hello, umabot na po tayo ng 1.1. Wow, ang dami na natin. Yan, hi po sa inyong lahat. So how to handle? Ayan, binanggit ko na kanina, hear them out. Ito lang ha, para hindi kayo magka-clash ng prospect mo. Hear them out, pakinggan mo lang yung side nila and wag kang makikipag-argue. Sakyan mo lang, sabayan mo lang at wag kang makikipag-argue. Kasi yung iba nakikipagtalo, kumbaga nakikipagdebate. Tama? Guys, believe me, kahit manalo ka sa debate, wala pa rin mangyayari. Okay? Wala pa rin kahit manalo ka pa sa debate. Hindi, ang purpose mo is mapa-join mo siya sa business. Ang purpose mo is maging part siya ng community. Okay, wag kang makikipag-debate. Lagi mo lang siyang sasakyan, papakinggan. Okay? Never argue kung ano man yung pagtatalunan ninyo, ano man yung pag-uusapan ninyo. Sakyan mo lang lagi. Oo ka lang, oo maganda yan, oo tama yan, 'di ba? Pero alam mo, mas okay sana kung ganito, tignan mo 'to. Alam mo yung parang swabe mo lang na tinitwist. Yun po yung mga diskarte pag ganyan. Okay? Lagi kang may parang lagi mo siyang sinasakyan para hindi niya ma-feel na hindi okay sa iyo yung sinasabi niya. Okay? So wag kang makikipag-argue. Okay, lagi ka lang magkakaroon ng mga suggestion. Pero tignan mo to, tignan mo ang ganda oh. Tingnan mo ang laki ng kitaan, tignan mo okay yung products. Lagi ka lang magsasuggest na kung ano yung maganda. Okay? But never argue. Huwag mong kokontrahin. Okay? Yan. Ano pa? Yan. Fear of failure. Ayan. So, ito na, no? Isa po din to sa pinakamatinding uh, reason bakit marami pong nawawala, bakit marami nagko-quit, no? Sa business na meron tayo. Yung fear of failure. Takot tayo na mag-fail. But don't you know na yung failure, okay, sabi nga dyan, failure is not the opposite of success. It's a part of it. Tama? Napakadaling intindihin. No? Failure is not the opposite of success. It's a part of it. So sa lahat ng mga nahihirapan, sa lahat ng mga medyo nagsistruggle, it's okay. Tama? Kung nag-struggle ka ngayon, may challenges ka na nararamdaman, hindi okay yung relation mo sa family mo kasi hindi ka nila sinusuportahan, nafe-feel mo na nada-down ka, nade-demotivate ka, feeling mo mag-fail ka, it's okay. Kasi bakit? Normal na nangyayari po yan sa business natin. At hindi lang po dito sa community na meron tayo. Even po sa mga traditional business. Even po sa mga ibang industry, even sa mga ibang career. Okay? Failure is part of success. Tandaan mo po yan. Tama ba? Kasi bakit? Yung failure, okay, yan din po yung reason bakit ka magiging successful. Kasi nga, part siya ng success. Hindi ka magiging successful kung hindi mo naranasan ang failure. Okay? Sabi nga dyan, success is 99% failure. Okay? 99% failure. So be prepared. It's normal kung nararanasan mo ngayon na hindi okay yung network mo, nagkakaroon ka ng attrition, okay, walang naniniwala sa'yo, it's okay. Part siya ng success mo, part siya ng journey mo, part siya ng process mo. Are you learning guys? May natututunan ba kayo sa akin? Yan, pa-comment naman guys kung meron kayong natututunan, no? So guys, bigyan ko kayo ng example. Okay? Alam niyo ho ba yung KFC? Ayan, thank you po sa lahat ng mga nagko-comment. Familiar po ba sa KFC? Nakakain na sa KFC? Ayan, alam niyo ho ba yung story ng KFC? Okay? KFC owner, sino po ba yung owner ng KFC? Kilala niyo ho ba yung owner ng KFC? Si Colonel, ano bang pangalan noon? Sanders. Yan, Colonel Sanders. Siya po ang may-ari owner ng KFC. Okay? Alam niyo ho ba yung kwento niya? It takes how many business na tinayo niya bago naging successful. Okay? At can you imagine, okay? Sa edad na 60 years old, bago siya naging successful. So, ilang failures na businesses yung tinayo niya bago siya nakilala,
bago siya naging successful. 'Di ba? So ang pagyaman pala, isa sa mga natutunan ko dito sa KFC, no? It doesn't matter kung bata o matanda ka. Ang importante, okay, gusto mong maging successful, willing kang maging successful at ready ka sa failure. Okay? And guys, imagine mo, ilang fried chicken ang ginawa niya. Ilang recipe yung ginawa niya bago nabuo o bago na naging KFC, bago nakilala yung KFC. 'Di ba? Alam niyo ho ba ilang ingredients yung meron sa isang chicken ng KFC? 11 herbs yung ginamit niya bago naging KFC. Daming failure, daming rejection, paulit-ulit. Pero hindi sa tumigil. Tama? Imagine mo yung ganon. And nung nasimulan niya, okay na yung chicken niya, na-approve, okay, nakilala, doon na po nagsimula. Hanggang sa nag-branch out, no? Hanggang sa dumami ng dumami, hanggang sa nakarating sa Pilipinas. So imagine, 'di ba? Kung sa mga pinagdaanan niya, mga failure na business na tinayo niya, nag-quit na siya. 'Di ba? So tama, 'di ba? Success is 99% failure. The best example is yung kwento ng KFC. Meron pa, napakadami pa pong kwento. Alamin niyo po yung kwento ng Ford Motor Corporation. Si Henry Ford, yung may-ari. Okay? Bago naging successful. Ang dami pong mga magagandang story na mai-inspired ka. Alam mo kung bakit ka ma-inspired? Hindi dahil sa yumaman sila. Mai-inspired ka sa kwento ng pinagdaanan nila, bakit sila naging successful. Yun yung nakaka-motivate at yun yung nakaka-inspired. 'Di ba? So anyway guys, yan, hindi ko napapatagalin. Pamapahaba tayo, no? So, ayan, sabi nga ni Chinkitan, it is not how many times you fall, but how many times you stand up every time you fall, every time you fail. Okay? So ano ibig sabihin? Hindi porket nag-fail ka, hindi porket nahihirapan ka, hindi porket walang nangyari sa business mo ng 1 month, 2 months, 3 months, wala nang mangyayari sa'yo. 'Di ba? Hindi ibig sabihin, hindi ganon. As long as hindi ka bumibitaw, as long as hindi ka tumitigil, okay, may magandang pwedeng mangyari sa'yo dito. Kasi baka mamaya nagmamadali ka, 1 month na ako mentor, wala pang kita eh. 1 month ka lang pala eh. 'Di ba? 2 months na, 3 months na, nagko-complain ka na sa upline mo na wala namang nangyari, hindi naman ako kumita. 'Di ba? Wala namang, so guys, eto again, yung business na pinasok mo, okay, hindi po siya yung business na one day millionaire. Okay? May process po ito. Kaya nga po may mga ganitong training tayo for you to understand. Para, lumawak yung pang-unawa mo. Dahil billion company po yung pinasok mo. At million din po ang pwede mong kitain dito. Okay? So again, failure is part of success. You have to accept, okay, and you have to embrace failure kasi dyan po kayo gagaling, dyan po kayo matututo. Ebe naman po ako na nag-start, very struggle din po ako kasi unang-una hindi po ako marunong magsalita, mahiyain ako, hindi ako approachable sa tao, as in, kumbaga dumaan ako sa ganong struggle. Pero sabi ko gusto kong yumaman, gusto ko yung pangarap makuha ko. That's why inaral ko po siya paunti-unti. At doon din yung naging motivation ko na kaya ko siyang gawin. Kung kaya nila, kaya ko din. Alright? Kung kaya ko, kaya nyo din. Okay ba yon? Yan. So ngayon, ito naman, fear of the unknown. Ayan. So marami tayong mga nararamdaman takot, especially pag baguhan ka dito sa business na to. Tama kasi hindi mo pa alam, takot tayo sa mga ideas, 'di ba? Marami pa tayong kailangan matutunan, marami pa tayong hindi alam, kaya meron tayong mga limiting beliefs na tinatawag. Okay? Marami pa tayong kulang pa yung idea. That's why ang pinaka dapat talaga nating gawin is alamin, okay? Umattend ng training para lahat to ng mga limitation na meron tayo. 'Di ba? Yung duda, nagdududa ka kasi kulang pa yung confident mo, okay?
yung limiting belief mo hindi pa nadidevelop na eto, yayaman ka talaga dito, kulang pa. Okay? Kaya may mga ganitong training for you na ma-develop ka para tumaas po yung confident level mo sa business na pinasok ninyo. Okay? Yan. So, bilisan natin, no? So, attitude. Yan. Pakitype nga po dyan, attitude. Ayan. Ano ba ibig sabihin ng attitude? Yan. Sabi dito, okay, sabihin ko na lang guys, wala to sa slide, no? Your attitude determine your altitude. Ibig sabihin, kung ano daw yung attitude mo, ito yung magdidikta kung gaano kataas yung success na mararating mo dito. Okay? Attitude plays a very important role in your success. Guys, this is very important attitude. Kasi bakit? Eto pala, dito pala nakadepende yung pangarap, gaano kataas yung gusto nating marating dito. Okay? Kasi guys, sa mga hindi nakakaalam, syempre iba-iba tayo ng character, iba-iba tayo ng attitude. Once na pumasok ka dito, iba-iba tayo ng pinanggalingan, iba-iba tayo ng character, iba-iba tayo ng attitude, no? So, dito sa business natin, unti-unti i-correct natin 'yan. That's why etong training po na to, dito ini-emphasize ano yung tamang attitude na meron ka. Tama? And ang pinaka-tips ko sa'yo dito, dapat willing ka na i-align yung attitude mo kung ano man ang dapat nating ayusin, i-align dyan, papunta sa pangarap na gusto mo. Okay? So again, wala pong masama kung anong attitude meron ka ngayon. But dito tinuturo natin ano yung tama. Ano yung mga dapat mong baguhin. So nandito ka ngayon para ma-align ka. Okay? Ma-align natin yung attitude mo doon sa goal or sa pangarap na gusto mo. Kasi somehow, okay, yung sinasabi natin na attitude na yan, di ba? Meron tayong pride, tama ba? Ayan, pride. So, bakit nahihirapan tayong kumita? Kasi nga, baka may pride ka pa. Baka ikaw yung nandito ngayon na pride. Kasi, baka ikaw po yung tipong tao na may natapos, may profession, mataas yung ano mo ngayon, 'di ba? Kunyari, professional po kayo, 'di ba? May pride. It's normal, nire-respeto po namin. But dito po sa business, kailangan po muna tanggalin. Okay? Be humble. Kailangan maging humble down muna tayo. Nire-respeto natin kung ano yung profession mo, ano man po yung kalalagayan mo sa buhay. And ako po, ordinaryong promodizer lang. But, since kami po yung nauna dito, tayo po yung nauna dito, okay? You have to listen. 'Di ba? Tanggalin natin yung tinatawag na pride and kailangan natin magpaka-humble muna. Okay po ba 'yun, guys? Sa lahat ng mga gustong rumisulta dito. 'Di ba? Be humble enough para marami kang matutunan dito sa business. Okay? And ano pa? Avoid natin yung acne attitude. Kasi minsan, especially sa mga matatagal na, 'di ba? Nagkakaroon na tayo ng ganitong sakit, yung acne. 'Di ba? Ano ba ibig sabihin ng acne? Alam ko na 'yan. Yan. Alam ko na 'yan, naka-attend na ako niyan eh. Ay, sos, meeting na naman. Anong oras na, madaling araw na, meeting na naman si upline. Ayan, alam mo, pag ganyan ang mga sinasabi mo, hindi ka na payaman. 'Di ba? Paano ka na, pabagsak ka na. 'Di ba? Tanggalin mo yung ganyang attitude, guys. Kasi ako po, sa totoo lang, in my 16 years, 17 years na nga po ako dito. Until now po, umattend ako ng mga training. Until now, nakikinig po ako at nagpapaturo. 'Di ba? Kasi lagi ko pong nilalagay sa utak ko, marami pa akong hindi alam, marami pa akong kailangan matutunan. Lalo na po sa panahon ngayon. Nandito na tayo sa tinatawag na digital era. Ibig sabihin, iba na yung mundo ngayon. 'Di ba? Hindi mo pa pwedeng irason nung panahon kasi namin wala namang posting. Nung panahon kasi namin, di naman uso yung ads. Anong alam ko diyan? 'Di ba? Kaya nga tinuturo 'di ba? Kailangan mo lang magpaka-humble down, okay? At makinig sa may mga alam. Okay? Ganun lang kasimple. Alam nyo, wala namang mawawala kung magpapaka-humble tayo, 'di ba? Alam nyo, pag magpaka-humble ka, mas nakakapugi yan. Alam mo ba 'yon? 'Di ba? Totoo ba yan?
Totoo yon. Alam mo, mas nakakapogi yung pagiging humble. 'Di ba? Yan, nakakapogi at nakakaganda yan. Maniwala kayo sa akin. Right? And of course, must have a JLLA. Ayan. Ano ba ibig sabihin ng JLLA? Good listening and learning attitude. O, ayan ang sinasabi ko. Dapat magkaroon tayo ng ganitong attitude na makinig, okay? At syempre matuto. 'Di ba? Yun lagi kang empty. Sabi nga, be an empty glass palagi. Para laging pag may sinasalin sa iyo na bagong wisdom, bagong knowledge, ma-adapt mo at matututunan mo. Okay? Ganun lang po siya. Lagi ka dapat ganun. Ako dati nung panahon namin, talagang every time may nagbibilog-bilog sa baba ng office, lagi ako nakikinig kasi baka may bago akong idea na matututunan. 'Di ba? Ganun ka dapat, no? Learn the business as soon as possible. Learn the business ASAP, especially ho sa mga kaka-start lang. This is the way kung paano gagaan, paano dadali yung business. Ang business po natin, nagiging mahirap gawin once na hindi mo alam. Okay? Pero once na nag-training ka, inalam mo to, inaral mo to, maniwala ka sa akin, sisiw to para sa'yo. Nagawa nga ng high school graduate, nagawa nga ng elementary, narating, ikaw pa kaya? 'Di ba? Again, ulitin ko, nagiging madali pag inaral mo. Nagiging mahirap pag hindi mo inaral at hindi mo inalam. Ganun lang po kasimple. Anong gagawin mo? Gusto mong maging successful? Aralin mo to. As soon as possible, learn the business. Right? Attitude is more important. Wala. Is more important than education. Attitude is more important than skills. Attitude determines your direction. Yan na po yung sinabi ko kanina. Attitude, okay, is your altitude. Okay, determine your altitude. Gaano kataas yung mararating mo dito, depende sa attitude na meron ka. Tama ba? Okay? So I hope guys, marami kayong natututunan. Next, belief. Ayan. Tanong. Yan. Tanong muna tayo. Naniniwala ka ba na magiging successful ka dito sa community natin? Naniniwala ka ba 100% na makukuha mo yung pangarap mo dito? Kung naniniwala ka, i-comment mo dyan, I believe 100%. Yan, thank you so much sa lahat ng mga nagko-comment. Grabe, napakainit ng comment box natin ngayon. Alam nyo guys, mas ganado ako pag ganyan eh. Ang problema natin, parang ang bilis ng oras. 'Di ba? Parang bumibilis yung oras natin, no? So 100% dapat naniniwala ka na magiging successful ka. But you have to believe first in God, sa creator natin, syempre. And syempre, naniniwala ka din sa company natin. Okay? Naniniwala ka sa company, naniniwala ka sa industry natin. Alam mo ba, kunting ano lang ha, konting education lang po sa lahat na nandito. MLM industry, no? 16 years na po, 60 years na po ang MLM industry. And we are talking about $200 billion industry. Yung industry na meron ka ngayon. Imagine, at yung $200 billion or USD na to is, ano pa to, 2021 pa to. Eh ngayon, 2025 na ho. Ilang dollar, ilang billion dollar na kaya yung industry ng MLM. 'Di ba? So nakakabaliw. And even the company, yung company natin ho, they are keep on innovating. 'Di ba? Nag-i-innovate sila palagi. Sa dami natin, no, sa dami ng mga division natin, baka hindi mo na alam yung mga bagong division natin, nalilito ka na sa dami ng division natin. So that's why you have to be, maging ano ka, tawag niyan, bilisan mo kasi mapapag-iwanan ka pag babagal-bagal ka. So you have to believe in the company. Alam mo dapat yung background ng company. You have to believe in the products. You have to try the products. Baka hanggang ngayon may hindi pa nakakatikim ng Barley Glow. 'Di ba? Naka-promo na lahat-lahat, hindi mo pa natitikman. Diyos ko po. Tapos gusto mong kumita. Patay tayo diyan. 'Di ba? Mahirap 'yun eh. Gusto mong kumita, yung products hindi mo natikman. Mahirap 'yun. So you have to try the products so that you can 100% testify how the product is good. Tama ba? Ayan, pasensya na ho, no?
So magpabili na ho kayo ng Burly Glow. Matatapos na po yung January, no? Yan, you have to believe in your upline. Ayan. Do you believe in your upline, guys? Yan, comment ka naman dyan kung naniniwala ka sa upline mo. Okay? Guys, whether yung upline mo supportive, whether yung upline mo nandyan o wala, okay? Again, you have to believe and you have to respect your upline because kung wala po yung upline mo na yan, wala po yung sponsor mo na yan, hindi mo malalaman, hindi mo makikita yung napakagandang opportunity sa buong mundo. Tama ba? So you have to uh, believe, you have to respect your upline. Okay? Kasi siya yung nagdala sa'yo dito. Doon pa lang, panalong-panalo ka na. Pwede ba? Kung nandyan yung upline mo, naka-online yung upline mo, hindi man naka-online, pwede kang mag-message. Pasalamatan mo, upline, thank you so much. Dahil dinala mo ako sa pinakamagandang opportunity sa buong mundo. 'Di ba? Doon pa lang shoot ka na eh. Solve ka na. 'Di ba? Yung iba hindi lang masuportahan, nagtatampo. Ba yan? Hindi lang ma-replyan. Okay. So again guys, believe in your downline. So ikaw naman upline, believe ka din dapat sa downline mo. Kaya mo 'yan. Kaya mo 'yan. Okay? 'Di ba? Ikaw dapat yung number one na fans ng downline mo kasi yung mga downline natin, yung mga leader natin, sa atin po 'yan kumukuha ng lakas ng loob. Kaya dapat visible ka. Kung upline ka, dapat visible ka. Okay? Visible ka, yung communication mo with your group, with your upline, dapat intact yan. Alright? So ano pa? Believe in yourself. This is very important. The most important, no? Believe in yourself. Bakit? Ang magpapayaman sa'yo dito, hindi yung upline. Okay? Hindi yung company. Kundi, sino? Ikaw. Okay? Believe in yourself. Okay? Kaya mong gawin to, convince mo yung sarili mo, nandito kami mga upline, andyan po yung mga mentors, ipupush ka, tuturuan ka, 'di ba? Iga-guide ka. But first, you have to believe in yourself kasi mahirap tumulong sa isang taong ayaw tulungan, 'di ba? So first ikaw muna, 'di ba? Paniwalaan mo yung sarili mo. So doon po ang pinaka-importante. Alright? Ano pa? Katulad po nito, no? So sino to? Si Muhammad Ali, 'di ba? Sabi diyan, to be a great champion, okay? You must believe that you are the best. Yan. Do you believe that you are the best? Sa lahat po ng nandito, 1.1. Do you believe that you are the best? Okay? If not, pretend you are. O, 'di ba? Kahit dito sa boxing may ganito eh. 'Di ba? So again, for you to be a champion, you must believe that you are the best. Alam mo, especially po sa lahat ng mga uplines, sa lahat po ng mga mentors, sa lahat po ng mga may malalaking team, okay? You have to be the best. Okay? Be the best that you can be because your group, your team deserve the best mentor, deserve the best upline. Kaya kailangan po natin maging best para sila din mapupush din sila na maging best, 'di ba? Mapush din sila to be the best that they can. Okay? So again guys, kung hindi pa kaya, 'di ba? Medyo nandoon ka pa sa point na parang nagdadalawang isip ka pa, pretend. Wala pong umakyat sa ring para makipag-boxing nang nasa mindset niya matatalo siya. 'Di ba? May laban ako ngayon, boxing ako ngayon, pero parang matatalo ako ah. Walang ganon. 'Di ba? Huwag ka na lang lumaban kung nasa mindset mo matatalo ka. Lahat po ng umapak sa ring, ang mindset niyan, panalo na sila. Kaya nga sinasabi natin lagi, it's done. 'Di ba? Tapos na. Yung pangarap na gusto mo, it's done. Tapos na. Yung MC mo, tapos na dapat yan sa utak mo. Yung kotse mo, yung sports car mo, house and lot mo, travels. 'Di ba? Ano man yung pangarap mo, dapat sa utak mo pa lang, made na siya. Nangyayari na siya. Nai-imagine mo na. Napi-feel mo na. Alam mo na kung saang lugar mo ipapasyal yung pamilya mo. Tama ba ako? So you have to believe. Alright? Yan. Next. Yan. I hope may natututunan po kayo, no? Yan. Okay? Malapit na po tayo. Nasa believe pa lang. Okay? Ayan. So mostly po talaga kasi pag nagtotalk ako, mga 1 hour mahigit. Pero
I try my best, no, na, mapakompress natin. Commitment, yan. So, commitment, pag sinabing commitment, it must be 100%. Tama ba? Do the business whatever it takes. Sacrifice is a different level. Tama? You have to pay the price. Yan. You have to pay the price. And we have three levels of commitment. Ano ba tong three levels of commitment na to? Number one, I will try. So iba-iba po yung commitment natin, no? Iba-iba. Kaya po sa lahat na nandito ngayon, ito for you to understand, especially to those who are mga bago, no, na nandito sa atin, I will try. Ito yung mga, sige, pupunta ako, sige, gagawin ko. Try ko, mga ganong commitment. Number two, sige, I will do my best. 'Di ba? Yung parang best, gagawin niya yung best niya, pero hindi pa rin, 'di ba? Sabi nga sa kanta, I will do my best but my best wasn't good enough. So may mga times na ginawa mo yung best mo pero hindi pa rin kinaya, 'di ba? And the best commitment, yung tinatawag natin na I will do the bestness. I will do my best whatever it takes. Yan. Okay, kasi malaki po yung difference ng I will try kaysa doon sa I will do my best whatever it takes. So kailangan patay kung patay. Kumbaga sa madaling sabi guys, wala nang atrasan. Umulan, bumagyo, gumuho man ang mundo, hahataw tayo. Tutuloy tayo. Tuloy ang pangarap. Tama ba? 'Di ba? Kahit sino pa yung kumontra, kahit sino pa yung mag-discourage, tuloy tayo. Tuloy ang pagyaman. Okay ba 'yon? Okay? Dapat walang excuses. Apply maulan eh. Apply mainit eh. 'Di ba? Gusto mong yumaman, anong panahon ang bagay sa iyo? Okay? Tinamaan ka na magaling. Okay. So guys, I hope naintindihan nyo, no? So dapat kung gagawin natin yung business at gusto natin maging successful, do it whatever it takes. Right? So next, discouragement. Ayan. So yung discouragement natin, okay, ito isa to sa mga nafe-feel na nararamdaman natin when it comes pag marami tayong nai-encounter ng mga negative na mga rejection sa buhay. So some point, 'di ba, sa pag-network sa business na meron tayo, dadaanan mo talaga to and may mga disappointment, may mga discouragement ka ng pagdadaanan, okay, na may encounter mo dito. And again, para po itong rejection din. Part po ito ng negosyo natin. Somehow, madi-discourage ka. Somehow, mafe-feel mo na, di ba, malulow moral ka, makakaramdam ka pag hindi maganda yung nangyayari sa network mo. May mga discouragement. But, ang pinaka-purpose po niyan is for you na maintindihan mo bakit siya nangyayari sa'yo. Bakit may discouragement? Bakit nafe-feel mo yung discouragement na to? Di ba? Para makita mo rin kung ano pa yung mga dapat i-improve mo sa sarili mo. So yun po yung naibigay sa akin nung sometimes napipil ko yung parang nangihina ako, nadi-discourage ako kasi yung mga nangyayari, nagpapa-apekto ako. Kumbaga, in my realization, na-realize ko po siya na part pa rin siya na kailangan nating ma-feel, no? Para malaman natin hanggang saan ba yung determinasyon natin dito sa business natin. Sometimes, again, ang nagbibigay pa sa atin ng discouragement sa buhay natin, again, yung family natin. Tama? Yung mga negative people na nai-encounter natin. Kaya ang pinakadapat natin gawin dito, you have to stay away from negative people. 'Di ba? They have a problem for every solution. 'Di ba? Iwasan mong makinig ng mga music na negative, iwasan mong manood ng mga negative na pinapanood, yung mga prank, 'di ba? Ang dami guys, no? Then don't let the dream stealers win. So napakadami niyan. Marami magsasabi sa iyo ng mga negative, no? Sabihan ka, hindi mo kaya, mahirap 'yan. Dapat nagtrabaho ka na lang. Guys, ang dami niyan. Okay? Ang pinaka-tips ko sa iyo, okay? Pag naririnig mo yung mga bagay na yan, kasi may mga times na hindi mo rin talaga maiwasan, pag alam mong negative, hindi makakatulong sa'yo, tapon na kaagad. Sabi nga, ang basura tinatapon. Okay? So imagine mo na yung mga negative na yan, basura yan. Hindi mo kailangan i-absorb yan. Kailangan itapon mo yan. Hindi mo kailangan sa negosyo yan. Okay? So ito yung pinaka sikreto dyan. Pag negative, apply mo lang to. Apply is W3.
Next principle. Okay? Some will join you, some will won't join you. So what next? Okay? So pag may ayaw, okay lang, hanap ka ulit. Ayaw, okay lang, hanap ka ulit. Tama ba? Kakaalok mo, merong mag-join sa'yo. So wag kang titigil. Napakadaming tao sa mundo. Okay? So wag mong personalin yung mga taong ini-invite mo. Kasi baka mamaya, in-invite mo yung best friend mo, yun pa yung negative sa'yo, yun pa yung nagsabi sa'yo na, best friend, ba't ka pumasok dyan? 'Di ba? With feelings pa, no? Tapos ikaw, feel na feel mo din. 'Di ba? Oo nga, no? Ba't nga ba ako napapasok dito? O, 'di ba? Dalawa na kayong negative. Mali eh. Pag negative, stop na, cut na kaagad. Pag ayaw, hanap po ng iba. 'Di ba? Papalitan po yung mga negative mo na friends ng mga positive na friends. Kami po, yung mga taong positibo sa buhay. Yung mga taong kasama mo dito sa community, sa amin ka makinig. And darating po ang time, mahahanap mo yung mga taong positive sa'yo. Alright? Yan. And syempre, excitement. Yan. Excited na ba kayong yumaman? Yan. Excited ka na ba sa mga pangarap mo? Excited ka na bang mag six figures this year? 'Di ba? So guys, for me, ang pinakasikreto ko lang, paano ko na-maintain yung excitement. Anyway, yung excitement po, ups and down din po yan. Kasi hindi naman po pwedeng araw-araw ang taas ng excitement mo, 'di ba? Tao tayo, so may emotion pa rin. May times na excited ka, super excited ka, may pinaka-excitement pa diyan, yung super science ka pag nakapag-megaverse ka, mapapasigaw ka ng wah, 'di ba? So normal po 'yan, ups and down. But for me, para ma-maintain mo yung excitement mo, always focus doon sa pangarap na gusto mo. Never ever natitignan mo kung ano yung situation mo ngayon. Okay? Kasi pag tiningnan mo, lalo na yung bulsa mo, wala pang laman, 'di ba? Pag tiningnan mo, wala ka pang income, 'di ba? Baka matutuluyan ka. Always focus sa mga bagay na pwedeng mangyari sa iyo 3 months, 4 months, 1 year from now. Ano ba yung mga goals na gusto mo? Tama, and mafe-feel mo, mai-excite ka lagi. And syempre, manood ka ng mga success stories, makinig ka, magpa-mentor ka, and ngayon, napakaganda po ng community natin kasi bakit every day may meet your future na. So doon pa lang, ewan ko na lang pag hindi ka na-excite araw-araw. Sa dami mong naririnig nagkukwento ng story nila, paano sila naging successful. Alright? So be excited. Don't forget to smile. Ayan. So sa lahat na nandito, no, 1.1 participants, ngitian mo nga yung sarili mo. Sarili mo sa camera. Kasi baka wala ka namang katabi. Ngitian mo yung sarili mo. Ngiti ka para sa sarili mo. Yan. 'Di ba ang sarap po yung lagi ka lang nakangiti, masaya, nakasmile ka, 'di ba? And of course, don't forget to count your blessing. Alam mo guys, pag nakikita mo yung mga nangyayari sa'yo, malaki man o maliit, yung blessing, pag grateful ka, 'di ba? Kusang lalabas sa itsura mo, 'di ba, na maaliwalas ka, mapapangiti ka kahit walang nagpapangiti sa'yo. At mapapasabi ka na lang, buti na lang. Okay? Buti na lang nasa Project High ako. Buti na lang nandito ako sa Alliance in Motion group of companies. Alright? So again, count your blessing. And syempre, focus, no? Ayan, sabi nga sa focus, follow one course until you success. Tama ba? So focus on your goal. Ayan. So ano yung goal mo this January? Meron ka pang 4 days. Tama ba ako para ma-hit mo yung goal mo? So focus, have a laser focus. 'Di ba? Focus ka lang sa goal mo. Ano ba yung mga kailangan mong gawin para ma-hit mo yung goal mo? Kung naghahabol ka ng get 3, naghahabol ka ng 6 figures per month, mas galingan mo, mas hatawin mo, mas marami ka pang makausap. 'Di ba? And by that, malilesen mo yung mga distraction. Kasi bakit? Wala ka ng time makinig ng mga negative kasi hanap ka na ng hanap ng makakausap mo. Okay? Then you cannot serve two master at the same time. So focus ka lang sa company natin. 'Di ba? Focus ka lang dito sa negosyo natin kasi nandito na. Andito ka na po sa pinakamagandang opportunity. Okay? Sa buong mundo. Lagi ko pong sinasabi yan. Okay? Huwag ka nang titingin sa iba. 'Di ba? You cannot serve two master at the same time. You cannot serve two MLM at the same time. Of course, syempre, 'di ba? Napakahirap po niyan sa isa pa nga lang, 'di ba? Di mo pa nagagawa, tapos titingin ka pa sa iba.
Okay? Alam nyo, ako na po nagsasabi sa'yo, in my 17 years, in my career, dito po sa Alliance Group of Companies, I can guarantee you, okay, na you never go wrong, napuntahan mo po yung company, okay, na may puso, yung company na pro-distributor. Ibig sabihin, walang ibang inisip yung company, papaano kikita tayo ng mga distributor. Imagine mo, 17 years, di ba? Bakit tayo nag-stay? Bakit tayo nandito? Kasi ito na yung na-feel ko na family ko eh. Ito na yung na-feel ko na hindi lang, this is not just the company. 'Di ba? Family po tayo dito. Project High, family. Tama ba ako? 'Di ba? Kasi bakit? Dito nagtutulungan tayo. Dito marami tayo. Nasasabay, marami tayong magtutulungan. Nagsi-share tayo ng mga ideas, nagsi-share tayo ng mga wisdom. Kaya again, sa lahat po ng mga speakers, sa lahat po ng mga nagtotalk dito sa Project High, especially yung mga ganito, digital blueprint, meet your future and yung iba pang mga activities natin, 'di ba? Deserve nila na palakpakan, deserve nila na pasalamatan natin. Kaya po sa lahat ng mga speakers dito, mga uplines natin, councils, and syempre si Mentor Joseph Lim, 'di ba? Ang pinaka utak ng lahat. Bakit po may Project High, 'di ba? Pasalamatan po natin, 'di ba? Kasi kung wala po sila, wala po yung mga ganitong trainings, mga events na kung saan maraming makikreate na mga susunod na mga magiging successful at mga magiging milyonaryo sa community natin. Right? Then next is skills. Ayan. So dapat ma-develop yung skills natin. So ito, mabilis na lang to guys. Make a prospect list sa lahat ng mga newbie, mga bago. So syempre dapat marunong ka na nito. Make a prospect list, ilalagay mo yung mga prospect mo. So napakadami ngayon. How to invite or way, paano makahanap ng prospect. Meron po tayong online, meron tayong Reels, meron tayong TikTok, meron tayong advertisement. Okay? So you can refer to your team, your group, your upline. Paano ba yan? Paano ba makapaghanap ng mga prospect? And I know, may mga teams po tayo dito na mga nagtuturo about dyan. And even yung blueprint, tinuturo po yan. So, intensive po yung training doon. Atinan nyo na lang po yun. How to invite, types of invitation, tinuturo din po doon. Types of presentation, one-on-one, big crowd presentation, online presentation. So dapat po matutunan natin yan. ABC role, tinuturo namin yan. Sa team po namin, nagkakaroon kami ng actual na training about ABC role, kung paano mo iti-tee up yung upline mo or yung coach mo sa client mo. Yan yung ibig sabihin ng ABC role. So meron po siyang proper training. Okay? And of course, after mapresentahan, after makausap, you have to apply 48 hours rule para sa follow-up. Okay? So guys, hindi ko na to masyadong i-detalye kasi I know lahat naman kayo may idea about dito and I know may mga intensive training kayo about dito, no? Para hindi na tayo mapahaba. So guys, with that, no, sabi nga, success is earned, not given. So guys, we have to understand. Okay? So listen up guys, tapos na po tayo. We have to understand na ang pagiging successful ay pinaghihirapan. Ang pagiging successful, pinagsusumikapan. Ang pagiging successful, tinatyagaan. Okay? Maniwala kayo sa akin, paniwalaan nyo lang po yung vision ng company natin. Paniwalaan nyo ho yung vision ng community natin, Project High. We have the proven and effective community system. Okay? Name it. Di ba? Hindi na naman natin kailangan i-emphasize kasi proven na po yan for how many years. Ang daming na-create ng mga milyonaryo. Ang daming na-create ng mga successful dito, even to the point, yung iba naglalabas na ng mga sports car ngayon. And I am one of that. I can testify na nasa magandang community ka. All you have to do is kailangan nyo na lang po talagang trabauhin, kailangan mong hatawin, kailangan nyo na lang po talagang i-embrace yung process na pagdadaanan nyo rito. And with that, I know, lahat po ng nandito, lahat ng sasabay, I know, one day, ikaw naman po ang mag-share ng success story mo dito. Ikaw naman po ang magpapakita ng picture mo, katulad yan, na meron ka ng sports car. With that guys, Project High Community, thank you so much sa napakagandang opportunity and syempre sa privilege napakapagbigay po ako ng wisdom and makapag-talk po sa buong community. So congratulations po sa lahat.
hindi po tayo bumaba ng 1.1, 'di ba? Thank you so much, nakakataba ng puso. And happy to serve you po. So I know hindi lang po ito isang beses, marami pa po tayong times na magkakasama dito sa Project High. Sabi nga, malayo na pero malayo pa po ang mararating natin. Okay? So sabay-sabay po tayong mangarap this year, 2025, marami po talaga magkakaroon ng resulta sa buong community natin. So with that guys, thank you so much. God bless everyone. I love you all. Thank you.